proteksyon ka ba hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual? Ang habak de bala ay isang malakas sa proteksyon na nagbibigay ng kaligtasan sa katawan at espiritu. Gamit ang mga bibihirang pangkalikasang sangkap na pinagsama-sama ng 6 na antengeros sa Negros. Sa paniniwalang Pilipino, ang basyo ng bala, isa sa mga tinuturing na mabisang pangontra laban sa masamang nilalang, elemento, enerhiya, kahit na mga tao. Idagdag pa ang pagkokonsagra ng 6 na antingero mula sa Negros. Hindi lang ito laban sa espiritual na panganib kabayan, kundi laban ito sa negatibong enerhiya at masamang intensyon ng tao. Sa mundong puno ng galit, intriga at hindi may paliwanag na bigat, ang pinakamalaga ay ang paniniwala na hindi ka basta-basta matitinag. Habak de bala, hindi lang proteksyon, kundi simbolo ng lakas ng iyong spirito. Kung interesado ka kabayan, i-click lang ang yellow basket or visit ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jojo. Walang eksaktong taon, isla ng Limasawa. Nang mga panong ito, nag-aaral sa sikat na pamantasan itong si Jojo. Nasa huling taon ng kursong Philippine History. Simula pagkabata, nakahiligan na ni Jojo ang kasaysayan ng Pilipinas at bilang paksa ng thesis, napilitan itong saliksikin ang buong katotohanan tungkol sa labanan ng Mactan. Nako, ano bang gagawin natin? Hindi ko alam kung saan kukuha ng mga impormasyon tungkol kay Lapu-Lapu. Makakakuha ka nga, pero yung mga tipikal na impormasyon na mababasa lang natin sa libro sa paaralan. Wika ni Jojo. Kasi naman, bakit si Lapu-Lapu yung napili mong gawing paksa, Jojo? Ang dami namang ibang bayani at isa pa, wala masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Halos lahat ng mga alam natin, galing lang din sa mga sinulat ni Padre Pegapeta. Wika ni Alvin. Kaya nga pinili ko si Lapu-Lapu eh. Gusto ko malaman yung buong kwento tungkol sa kanya. Hindi lang sa nangyaring labanan. Ikaw, hindi ka ba nagtataka kung paano nilang natalo yung baril ng Kastila nung naglabanan sa Mactan? Kung sa bagay nakakapagtaka nga naman. Paanong mananalo ang Sibat at Kampilan laban sa mga baril at kanyon ng mga Kastila? Alam mo parang may alam akong tao na pwedeng tumulong sa atin eh. Kaso kailangan nating pumunta sa kanya. Kung malaki yung may tutulong niya sa paksa natin, bakit hindi? Teka, nasan ba yung taong sinasabi mo? Nasa Limasawa, doon sa probinsya namin. Sa Leyte? Nagbibiro ka ba? Hindi na natin kayang tapusin ng isang araw yung paksa eh. Idadagdag mo pa yung biyahe? Kaya nga ikaw yung tinatanong ko. Dahil alam ko mahirap ang pagdadaanan natin. Para lang makuha yung mga lihitimong impormasyon tungkol kay Lapu-Lapu. Pag-uusap ng dalawa. Napaisip si Jojo dahil alam niyang malaki ang gagastusin para lang makakalap ng impormasyon tungkol sa kanilang paksa. Ngunit mahalaga ang anumang impormasyon na makukuha kung sakali dahil kakailanganin nito para sa depensa ng kanilang thesis. Pag-uwi nito sa bahay, kinausap ng binata ang mga magulang tungkol sa plano. Todo suporta ang mga ito, lalo na kung tungkol sa pag-aaral ang kanyang mga lakad. Pumayag ang ina. Nangako naman ng ama na siya ang sasagot sa mga gastusin. Medyo may kaya din sa buhay ang mga magulang ni Jojo. Ang mga lolo at lola ng binata sa parehong panig, nagmamay-ari ng malaking negosyo sa kanilang lugar. Kaya hindi problema ang pinansyal, lalo pa kung para sa ikabubuti. Kinabukasan, muling nagkita ang magkaibigan at sa pagkakataong iyon, kasama na ang isa sa mga kaklase na walang nakitang grupo. O ano na Jojo? Nakapag-isip ka na ba?
Oo, tuloy tayo. Pumayag si nanay at tatay. Sila din daw yung sasagot na mga gagastusin natin. Ayos! Para tuloy gusto kong halikan ng tatay mo. Nga pala si Chris oh. Eto kasi wala daw siyang kagrupo. Nakikiusap na sumama sa atin kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman sa akin, sa totoo lang. Kulang pa nga tayo eh. Pero iba kasi yung interes ng mga kaklase natin. Kaya ayos na yan. Tatlo tayo sa isang grupo. Maraming salamat ang totoo niyan. Ayoko din kasi yung mga paksa na gustong talakayin ng iba nating kaklase. Napagalaman ko na gusto mo daw talakayin yung kasaysayan ni Lapu-Lapu. Interesado ako sa kwento niya, kaya nagbakasakali na ako. Wika ni Chris. Walang anuman Chris, o siya. Kailangan na natin magpaalam sa propesor natin. At saka sabihin natin yung plano para mabigyan niya tayo ng mga dapat gawin. Ako nang bahala doon. Ang gawin mo na lang planuhin kung kailan ang alis natin. Siguro itataon natin ang sem break para wala masyadong gagawin sa klase. Medyo mahaba din yung panahon na yun At siguro, sapat na ang 1 linggo para makakuha ng impormasyon. Tama yan para parang nagbabakasyon tayo. Sa wakas, makikita ko na naman si Lolo Mako. Pag-uusap ng tatlo. Pagdating ng sem break, hindi na nagsayang ng oras ang magkakaibigan. Kaagad na silang umalis papunta sa probinsya ni Alvin. Sinalubong sila ng mga kaanak nito sa paliparan. Manghang-manga si Jojo sa ganda ng tanawin sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta sa probinsya. At dahil isinilang ito sa syudad, ni minsan hindi nagkaroon ng pagkakataong makapasyal sa probinsya. Uy, para kang nakakita ng diwata dyan Anong nangyari sa Jo? Wala lang. Namamangha lang ako. Ang ganda ng kalikasan. Sa telebisyon ko lang kasi nakikita yung mga gubat Pati yung ilog na dinadaan na natin ngayon ang ganda Yan kasi ang dami ng pera nyo ni minsan. Hindi man lang kayo nakakapasyal sa magandang lugar. Ano ka ba? Hindi mo rin naman masisisi si Jojo. Abala sa negosyo ang mga magulang niya hindi naman sa ganun, Chris. Nagyayaya din sila pero ako lang yung ayaw. Mas gusto kong nakakulong sa kwarto kaysa magbiyahe. O hindi kaya maggala. Pwera na lang kung talagang kailangan. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. O ngayon talagang obligado kang maggala at magbakasyon. Malapit na tayo sa bahay Dito na muna tayo magpahinga. Bukas na tayo tatawid ng Limasawa, hapon na din Baka gabihin pa tayo. Pagdating sa tahanan nila Alvin, pinaghandaan sila ng masarap na hapunan. Tinolang native na manok at inihaw na isda. Biglang nakaramdam ng gutom si Jojo na para bang hindi ito kumain ng isang buong araw. Grabe pare, ang sarap ng ulam nyo dito. Sa totoo lang, ngayon lang ako natakam ng gusto Tara na, kain na tayo. O sige ba, maupo ka na. Habang nasa pagkainan, ipinakilala ni Alvin sina Jojo sa mga magulang. Napag-alaman din ng binatang sinusuportahan ng kaibigan ang sariling pag-aaral. Dahil hindi kaya ng mga magulang nito na ipasok sa sikat na universidad. Mas nakilala ni Jojo ang kaibigan. Naunawaan nito ang minsanang pagliban sa klase. Matapos kumain, naupo ang magkakaibigan sa labas ng bahay. Nanibago si Jojo sa katahimikan. Nasanay kasi ito sa ingay ng mga sasakyan sa syudad. At sa kauna-unahang pagkakataon, nasalayan nito ang napakagandang kalangitan. Maya-maya pa, lumabas ang nanay ni Alvin at sinabihan silang pumasok na dahil malalim na ang gabi. Matutulog na tayo? Ang aga pa pare Maagang natutulog ang mga tao dito sa amin. Maaga din kasing nagsisimula yung araw nila. Halika na, baka dagitin ka pa ng aswang.
Eto naman nagpapaniwala ka dun. Hindi totoo yun. Mga gawa-gawang kwento lang yan para panakot sa mga bata. Hindi ako sigurado dyan pero ang alam ko, totoo sila. Halika na, maga pa tayong gigising bukas. Kinabukasan, maagang bumangon ang magkakaibigan at naganda para sa pagtawid nila sa isla ng Limasawa. Alvin, alam mo na ang gagawin pagdating sa isla. Sabihan mo mga kaibigan mo tungkol sa mga patakaran. Ikaw ang taga dito, kaya ikaw ang responsable sa mga kasama mo. Wika ng tatay ni Alvin na si Mang Henry. Opo tay, alam ko po yun. Ako na pong bahala sa kanila. Mamaya sa bangka, kakausapin ko po. Tugon ni Alvin habang nakatingin sa mga kaibigan. Pag-akyat sa bangka, kagad nitong kinausap ang dalawa. Tandaan niyo Jojo, wala kang ibang kakausapin kung hindi ang mga taong ipapakilala ko sa'yo. Masyadong sensitibo sa mga taga-islang paksa tungkol kay Lapu-Lapu. Wika ni Alvin. Sa mga hindi nakakalam, ang isla ng Limasawa, ang pulo kung saan pinamumunuan ni Raha Kulambo o mas kilala bilang Raha Humabon. Matatanda ang isa sila sa mga kauna-unahang Pilipino na yumakap sa Katolisismo na siya namang kwenestyon ni Lapu-Lapu. Balik tayo sa kwento. Habang papalapit sa mismong pulo, hindi mapigilan ng binata ang pagkasabik na makakalap ng mga impormasyon mula sa mga taong talagang nakakakilala ng totoong katauhan ni Lapu-Lapu. Pagdaong ng bangka, sinalubong sila ng isang binatilyo. Pinsan ito ni Alvin. Mayong aga, Manong Alvin. Tara po, inaantay kayo ni Lolo Mako. Doon daw kayo mag-agahan. Pinoy, ikaw pala. Bakit ka nandito? Wala kang pasok? Hindi po ako pumasok kasi nabalitaan kong dadating ka. Tara po, kanina pa nag-aantay si Lolo eh. Dali-daling tumakbo si Tinoy. Sinundan naman ito ng tatlo. Pinagtitinginan ng mga tao sina Jojo dahil bago ito sa kanilang paningin. Habang naglalakad papunta sa bahay ni Mang Mako, muling binilinan ni Alvin ang dalawang kaibigan. Jojo, yung sinabi ko sa inyo ha, wala kang ibang kakausapin kundi si Lolo Mako, pati na rin ang mga chewin ko. Malinaw Alvin, ako nang bahala. Chris, isulat mo lahat ng mga sasabihin sa mga taong makakausap natin ha. O sige Jojo, ako nang bahala dun. Pagpasok ng bakuran, nakita ni Jojo ang isang matanda. Nakaupo sa atangan ng bahay. Naroon din ang dalawa pang kalalakian. Ipinakilala ni Alvin ang mga ito. Jojo, Chris, sila mga kamag-anak ko dito sa Limasawa. Si Lolo Mako, tatay ng tatay ko. Sina Tio Mario, Tio Javier, mga kapatid ng tatay ko. At itong si Tinoy, anak ni Tio Javier, pinsan ko. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Pasensya na po kayo sa abala. May mga kailangan po kaming malaman tungkol sa kasaysayan ni... Hindi na ituloy ni Jojo ang sasabihin dahil pinutol ito ng matanda. Bakit gano'n na lang ang pagnanais nyo na malaman ang kasaysayan ni Kale Kulapo? Ano bang meron sa pagkatao niya at labis kayong naiintriga? Wika ni Lolo Mako. Hindi naman po sa intriga, Lolo. Ang totoo niyan, simula pagkabata, iniisip ko na paanong nanalo si Lapu-Lapu laban sa mga baril ng Kastila? Yun lang ba ang pinunta mo dito? Yun lang naman po yung gusto naming malaman. Dahil halos lahat ng tungkol kay Lapu-Lapu alam na namin. Siya nga ba? E di, wala na pala akong dapat sabihin sa inyo. Sige na, makakaalis na kayo. Tumayo ang matanda. Akmang papasok na sa bahay pero pinigilan ito ni Jojo
Ay hindi, sandali lang po. Alam kong ang mga nailagay na kasaysayan tungkol kay Lapu-Lapu po ay kulang-kulang. Hindi nabanggit sa mga aklat ng paaralan kung paano niyang tinalo ang hukbo ni Magellan. Gamit lang ang kampilan ha, pana at mga sibat. Samantalang ang mga Kastila, gumamit na ng baril. Kanyon ng mga oras na yun. Ang gusto ko pong malaman kung ano ang sikreto ni Lapu-Lapu. Huminto ang matanda. Muling tumingin kay Jojo. Eh, may dala ka bang masarap na alak mula sa syudad? Wala po pero pwede tayong bumili sa tindahan. Kung ganon, ano pang inaantay mo? Bumili ka na. Dali-daling inutusan ni Jojo ang pinsan ni Alvin upang bumili ng alak. Kumuha naman ng pampulutan ang dalawang tiyuhin. Kinilaw na tanggigi at inihaw na kabibe ang dala ng mga ito. Pagdating ng alak, kagad pumwesto ang matanda sa mesa. Kinuha ang baso at nagbuhos ng alak. Nakailang tagay na ito. Saka palang nagsimulang magkwento ang matanda. Masyadong komplikado ang impormasyon kung paanong natalo ni Lapu-Lapu ang pangkat ng mga Espanyol. Doon yon sa labanan ng Mactan. Paniguradong walang maniniwala sa oras na ilabas mo ito sa karamihan. Wika ng matanda. Pero para kay Jojo, ito na ang pagkakataon upang malaman ang totoong sekreto ng pagkapanalo ni Lapu-Lapu. Bakit lo? Ano po bang sekreto ni Lapu-Lapu? Dalawang malalakas na bertud ang taglay ni Lapu-Lapu. Bahagyang nadismaya ang binata dahil sa sinabi ng matanda. Hindi ito naniniwala sa mga agimat. Bertud? Meron bang ganun nung araw? Sabi ko na hindi ka rin maniniwala. Pero oo, totoong may taglay na bertud si Lapu-Lapu. Isang nagbibigay sa kanya ng lakas at isang nagbibigay ng kakayahan na magpahilom ng sugat sa mabilisang paraan. Medyo lasing na ang matanda ng mga oras na yun. Ngunit ang mga tsuy ni Alvin, hindi pa gaanong tinatamaan. Sila mismo ang nagpatotoo sa sinasabi ng matanda. Kahit lasing si tatay, matino ang isipan niya. Totoo ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa dalawang bertud de Lapu-Lapu. Wika ni Mario. Seryoso ang tono ng pananalita, kaya bahagyang nawala ang duda ni Jojo. Alam mo, Jojo, bago pa man ang Kristiyanong paniniwala, ang mga ninuno natin naniniwala na may nabubuhay na espiritu sa kalikasan. At ito ang pinaniniwalaan nilang gumagabay sa kanila. Ang bertud de Lapu-Lapu mula sa mga aswang. Mga aswang kung ganun, si Lapu-Lapu pati ang mga kasama niyang nakipaglaban aswang? Yon ang sabi ng iba, pero hindi totoo ang kwento na yun. Ginamit lang ni Lapu-Lapu ang bertud ng mga aswang, ngunit hindi siya naging isa sa kanila. Teka, sandali lang, nakakalito naman. Paano mong magagamit ang lakas ng aswang nang hindi ka nagiging kagaya nila? Bagaman hindi ito naniniwala, kahit papano, may mga nalalaman siya tungkol sa mga aswang dahil na rin sa mga aklat na nababasa na nagmula sa kasaysayan ng ilan sa mga probinsya, lalong-lalo na sa Kabisayaan. Ang bertud ng mga aswang maaaring ipasa sa tao nang hindi sila nagiging yanggaw. Nagiging aswang lang ang taong pinasaan ng bertud sa oras na makatikim sila ng laman ng tao. Sa kaso ni Lapu-Lapu at ng mga kasama niya, pilit nilang pinigilan ng mga sarili na wag kumain ng laman ng tao. May ilang nagtagumpay, pero may ilang nabigo. Kinitil ang sarili nilang buhay.
May ilan na tinanggap ang pagiging aswang at namuhay sa kadiliman. Wika ni Mario. Dinugtungan nito ni Javier. Ang mga mandirigmang nalampasan ng pagsubok, naging malalakas na mandirigma. Ito ang hindi nakita ng hukbo ni Magellan. Ilakala nilang mga normal na katutubo lang ang kanilang kalaban. Unti-unting naging interesante para kay Jojo ang kwento. Bagaman may kaunting bahagi pa rin sa kanyang isipan na hindi naniniwala sa mga naririnig. Kung totoong magkakaroon ng lakas ng aswang si Lapu-Lapu, parang sinasabi niyo sa akin na totoo din ang mga aswang. Oo, iho. Totoo ang mga aswang. Gaya ng sinabi ko, nandito na sila bago pa man magkamuwang ang unang tao sa bansang ito. Maging ang malapit na kaibigan ni Lapu-Lapu na si Raha Kulambo. Nangamba, hindi para sa kanyang kababayan, kundi para sa mga dayuhan. Nang magsimula ang laban sa talampasigan ng Mactan, alam na ng Raha na ihinatid ni Magellan ang kanyang mga tauhan sa kanilang hukay. Alam kong hindi ka panipaniwala ang mga naririnig mo ngayon, pero kami mismo ang magpapatunay na totoo ang lahat. Wika ni Mario. Dito na naging mas interesante para kay Jojo ang lahat. Talaga po? May mga naiwan po bang kasulatan na magpapatunay? Hindi kasulatan, Utoy, kundi isang buhay na patunay. Ang tatay namin, mula siya sa linya ng isa sa mga mandirigma ni Lapu-Lapu. At ang tanging naiwang buhay na magpapatunay ng mga nangyari noong panahong pinaglaban ng kauna-unahang bayani ang ating bansa. Kahit ako dati, hindi naniniwala sa mga kwento ni Lolo kasi nga akala ko gawa-gawa niya lang ang lahat. Pero nang pinakita niya sa akin to, inilahad ni Alvin ang kamay. Tumambad kay Jojo ang isang makinang na itim na bato. Nang masinaga nito ng liwanag mula sa papalubog na araw, nagbago ang kulay. Naging kulay dugo. Inabot niya ito kay Jojo at nang hawakan ng binata ang maliit na bato, bigla itong nawalan ng ulirat. Pagdilat ni Jojo, nakatayo na ito sa dalampasigan. Sa hindi kalayuan may mga nakadaong na galyon at sa mismong likuran ng binata, nakatayo ang hukbo ng mga katutubo. Nanlaki ang mga mata ni Jojo dahil ito ang mismong araw kung saan naganap ang makasaysayang labanan sa dalampasigan ng Mactan. Dali-daling tumabi si Jojo upang hindi madamay sa labanan. Nagsalpukan ng dalawang panig. Pumutok ang mga baril ng mga dayuhan. Dumagungdong ang mga kanyon. Nagtalsikan ang buhangin ng tamaan nito ng mga bolang bakal mula sa kanilang barko. Ngunit ang mga mandirigmang dayuhan, hindi kinakikitaan ng takot. Patuloy na lumusob ang mga ito. Sambit ang isang kataga na hanggang sa ngayon, umaalingaw-ngaw pa rin sa puso ng bawat Pilipinong nakikipaglaban. Hindi lang ng mga panahong iyon, kundi maging ng mga sumunod pang henerasyon ng mga bayani na nagsindi ng mitya bilang hudyat ng rebolusyon para sa kalayaan ng ating bansa. Daga kamatayan! Wika ng binata nang makabalik ito sa wisyo. Daga kamatayan. Yan ang mga katagang umalingaw-ngaw sa dalampasigan ng Mactan. Dalawang salita, simple ngunit makapangyarihan. Mga katagang magpasangga ngayon, patuloy na binabanggit ng mga totoong nakikipaglaban, hindi lang para sa kalayaan, kundi para sa pantay na karapatan, lalo na sa sistema ng ating pamahalaan ngayon. Unti-unting naging malinaw kay Jojo ang lahat. Napatunayan nito, hindi mali ang nakasulat sa mga aklat, kundi kulang.
Sinadyang hindi ilagay ng tagalathala dahil alam nila magkakaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan na magiging sanhi ng pangdaigdigang debate. Ang mga kasulatang ito hindi lang nagmula sa ating bayan. Mga tala ito mula sa isang ekspedisyon ni Padre Pigapetta na noon ay kasama ni Magellan at tanging nabuhay na saksing dayuhan. Naitala nito sa kanyang mga kasulatan kung paanong nakipaglaban ang mga Pilipino at kung paano nilang nagapi ang noon mga modernong sandata ng Europa gamit ang mga makalumang armas. Dahil sa mga nasaksiyan, pinili ni Jojo na wag na itong talakahin sa kanyang thesis. Sinunod nito kung ano ang mga nabasa mula sa aklat. Dinagdagan ng ilang kwento mula sa mga nakatira sa Limasawa para may mga pruweba sila sa depensa. Pero para sa binata, ang karanasan at mga impormasyong nalaman tungkol sa hinahangaang bayani mananatili sa kanyang puso, nakaukit sa pahina ng mga journal, lalong-lalo na ang tungkol sa bertud ng ating bayani, ang bertud ni Lapu-Lapu.